we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Payloader, inararo ang 5 sasakyan sa Abra. Insidente sa pool sa CCTV. 11 magkakamag-anak na namatay sa malagim na aksidente sa Abulug, Cagayan. Inilibing na. Mga baybayin sa ilang bayan sa Bataan, positibo sa red tide. At magisaya sa kauna-unahang Kaggu Festival sa Pamplona, Cagayan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag kamalem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Ilang residenteng malapit sa Payas Creek sa Mangaldan, Pangasinan nangangamba sa pagkatibag ng lupang bahagi ng sapa. Tutukan sa report ni Joan Punsoy. Mas malinis at malinaw na ngayon ang Payas Creek sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. May mga isda pang nananahan sa sapa sa linis nito. Bahagyang naibalik ang kalinisan sa Payas Creek dahil sa lingguhan umanong paglilinis ng mga opisyal ng barangay. Pero isa sa pinangangambahan ng mga residente at mismong barangay council ang pagkatibag ng lupa sa gilid ng sapa na posibleng lumamon sa kalsada ng barangay. Dati, noon. Nakakaligo ko, pero ngayon hindi na. Yung nga, mababaw na po. Kasi kung napapansin niyo po, yung dyan sa may tapat po ng barangay hall, paluwang ng paluwang po yung payas. Mababaw na rin ang sapa dahil sa mga naipong lupa at basura. Ito rin umano ang dahilan ng pagbaha sa lugar. Ngayon na mababaw na parang puro yung dami ng mga plastic, kalat na Mahakot po yung basura sa ilalim at maging malinis po yung yung sa payas. Kasi sobrang sobrang babaw na po ng payas. Sa pakikipag-ugnayan ng Barangay Council, nagsagawa ng inspeksyon sa Payas Creek ang Municipal Engineering Office. Nakahanda raw silang gumawa ng riprap at dredging operation sa sapa. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Sugatan ng 5 katao matapos araruhin ng isang payloader ang 5 sasakyan sa Bangged Abra. Insidente sa pool sa CCTV. Nakaalerto si CJ Turida. Makikita sa kuha ng CCTV ang pagdaan ng tricycle na sinundan ng puting mini dump truck sa Abra, Ilocos Sur Road sa Zone 5 Bangged Abra pasado alas 3 ng hapon noong July 16. Napatigil ang dump truck hanggang sa kita na ang pag-araro ng payloader sa tricycle, dump truck, nakaparadang owner type jeep at isang motorsiklo. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita kung gaano kalayo ang pag-araro ng payloader sa mga sasakyan. Isa pang motorsiklo ang nadamay at pumailalim sa dump truck. Sugatan sa aksidente ang 5 individual. Kabilang narito ang tricycle driver at kanyang pasahero. Ang rider ng inararong motorsiklo at ang magkaangkas sa isa pang motorsiklo, dinala sila sa ospital. Ayon sa driver ng payloader, mayroon siyang iniwasang sasakyan kaya napunta siya sa kabilang linya ng kalsada. Pero taliwas ito sa investigasyon ng pulisya. Pero batay po sa aming pagre-review sa CCTV, sadya po talagang na-occupy niya lang yung 2 lanes na Abra, Ilocos Sur Road na dahilan po ng insidente. Dahil sa lakas ng impact, nagkayupi-yupi ang tricycle, owner type jeep at motorsiklo. Wala namang nasugatan sa sakay ng dump truck na ayon sa driver nito, nagulat na lamang ng paparating na ang payloader sa kanilang harapan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng payloader na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property and multiple physical injuries. Nakahanda namang tumulong ang may-ari ng payloader sa mga biktima.
Wala pang pahayag ang mga sugatang biktima. CJ Torida, One North Central Luzon. Muling itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Yellow Alert status ang Luzon Grid ngayong araw, July 18, 2024. Nasa Yellow Alert ang Luzon mula 1:00 ng hapon hanggang 10:00 mamayang gabi. Dahil ito sa force outage ng San Gabriel Power Plant na nagsusupply ng 417.4 megawatts ng kuryente sa Luzon Grid. Habang nasa rotational operation ang 10 power plants. Sa mga ganitong oras, manipis ang supply ng kuryente kaya iba yung paghahanda ang abiso sa publiko. Samantala sa pinakahuling shellfish advisory ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3, itinaas ang red tide alert sa malaking bahagi ng Bataan. Iti matapos magpositibo sa paralytic shellfish poison ang coastal waters ng mga bayan ng Orani, Hermosa, Mariveles, Limay, Orion, Pilar, Samal, Abukay at Balanga City. Kaugnay nito, bawal manghuli, magbenta at kumain ng mga shellfish, partikular ng mga alamang mula sa mga nabanggit na katubigan. Dagupan City RRMO tiniyak ang kahandaan sa anumang sakuna o kalamidad. Naritong report. Isang barangay maluwid sa Dagupan City sa mga flood-prone area, lalo na tuwing tag-ulan o kung may kalamidad. Kaya maaga pa lang sinisimulan na ng barangay na mag-canvas ng murang relief goods para sa kanilang stockpiling. Una na ring nagsagawa ng pagtatabas ng mga sanga ng puno. Sakaling magkaroon ng kalamidad, handa ang barangay sa pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong residente. Naka-ready na rin tayo kapag nagkaroon ng brownout, may mga solars rin tayo. At the same time, nagpe-prepare na rin po kami, nagpapa-canvas na rin po ako ng mga murang bigas para sa stockpiling natin. Ayon sa CDRRMO, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga barangay at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Tiniyak ng CDRRMO na nakahanda ang kanilang kagamitan sa anumang kalamidad. Patuloy rin ang monitoring ng ahensya sa mga bahaing barangay. Bali, ongoing din yung disaster preparedness program natin. Katulad ng mga disaster training natin sa mga barangay, sa mga schools, sa mga partner agencies natin ngayon. Ongoing din ito, tapos patuloy din yung pag-upgrade natin ng mga ating mga gamit, mga equipments din for response din. Samantala, sumailalim sa Water Safety, Rescue and Survival Techniques Training ang ilang kawani ng BJMP na bahagi ng Disaster Resilience Month. Layon nito na mabigyan ng kaalaman at kamalayan ang mga kawani ng gobyerno ukol sa disaster preparedness. Bale, yung site po kasi ng BJMP Dagupan, ma'am, is nasa tabi po ng dagat. When it comes to disaster, hindi po natin alam kung mayroon pong darating na sakuna tulad ng tsunami or storm surge po. Maaari po itong makatulong po sa amin. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, gown na gawa sa munggo, ibinida ng 1 taong gulang na bata sa Calasiao, Pangasinan sa pagdiriwang ng Nutrition Month. Silipin sa report. Sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Iyan ang tema ng pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong July 2024. May iba't ibang pakulo ang mga barangay para ipaalala ang tamang nutrisyon sa mga bata. Ang 1 taong gulang na si Gerald Alicia Carino, nagsilbing role model ngayong Nutrition Month sa Barangay Ambunao, Calasiao, Pangasinan. Pinagsuot siya ng gown na gawa sa munggo. Ang ibabang bahagi nito, gawa sa sitaw at bunga ng malunggay. Pagsusuporta lang namin sa nutrition. Kasi paalala lang po na para lalong kumain ng gulay yung mga bata. Bunso sa 5 magkakapatid si Gerald Alicia. Sa murang edad, ipinamulat na ng kanyang ina ang halaga at benepisyong nakukuha sa pagkain ng gulay. Pinapakain po siya lagi ng minsan yung sabaw niya is yung galing lang sa ng malunggay sir. Tas laging kumakain ng itong sitaw po siya. Mahilig po siya sa sitaw tas sa kalabasa po siya. Sa tala ng Barangay Health Center, nasa 30 bata na edad 5 pababa ang minomonitor dahil sa kaso ng malnutrisyon. 3 rito ang severe malnourished. Kasi tinitimbang sila. Binabalikan po. Saka may binibigay din po kami ng mga multivitamins. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ipinagpaliban ang inaugurasyon ng rice processing system sa Pidig, Ilocos Norte matapos na makaranas ng malakas na buhos ng ulan na may kasamang malakas na hangin mag-alas 3 ng hapon kanina. Pangunahan sana ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang aktibidad. Sa lakas ng ulan, nasira ang mga itinayong retractable tent. Nagtakbuhan din ang mga bisita para makasilong. Nabasa rin ang ilang kagamitan. Matapos ang halos 1 oras na buhos ng ulan, magkasunod ring umalis sa venue si Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc at Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Gayon din ang iba pang mga bisita. Sa ngayon, wala pang anunsyo kung kailan itutuloy ang inaugurasyon ng rice processing system sa probinsya. Samantala, may nakatakdaring aktibidad si PBBM sa Pasukin, Ilocos Norte, Luna, Apayao at Lingayen, Pangasinan bukas, July 19. Ngayong tag-ulan, patuloy na binabantayan ang Marusay River sa Calasiao, Pangasinan. At kaugnay niyan, may live report si Russell Simorio. Russell? Chris, nakatuon ang pansin ng MDRRMO sa pagsasagawa ng lingguhan at malawakang clean-up operation dito pa rin sa bayan ng Calasiao dahil ang problema sa may Marusay River at sa ilang tributaries nito ay yung sandamakmak na water lilies bukod pa sa mababaw ang antas ng tubig. Sa kabila ng mga pag-ulan tuwing hapon, problema pa rin ang mababaw na antas ng tubig sa Buka River sa Barangay Sungkoy, Calasiao, Pangasinan. Mababaw na, puno pa ng mga water lily kaya ang tubig hindi na gumagalaw. Mababaw rin ang ilan pang bahagi ng Marusay River sa bayan. Sa may Despan, mababaw yung tubig sir eh. Halos pang water lily, ganyan. Tapos may mga may lupa yung iba. Kaya yun po yung weekly na iniikot po nila. Ang ilang magsasaka, hindi na umaasa sa tubig mula sa ilog. 400 pesos ang gastos kada araw ng magsasakang si Mang Virgilio para mapatubigan ang kanya mga tanim na gulay. Mas mataas na presyo ng diesel, mas malaking gasto sa farm inputs ng mga magsasaka. Kaya ang ginagawa namin paraan, nagbabaon kami ng tubo para doon kukuha ng tubig. Wala kaming ibang kukuhanan eh. Tuloy-tuloy rin ang monitoring ng Agno River Flood Forecasting and Warning Center sa rainfall amount para madagdagan ang antas ng tubig sa mga river system. Chris, bumisita tayo kanina sa ilang vegetable farm sa Barangay Macabito at Barangay Sungkoy dito pa rin sa bayan ng Calasiao at iisa yung narinig nating sentimiento ng mga magsasaka. Ito pa rin yung kakulangan sa supply ng patubig kaya umaasa na lamang sila sa tubig ulan para kahit papaano ay maisalba ang kanilang mga pananim. At mukhang dininig naman ang kanilang panalangin dahil bago tayo umeri kanina ay nakaranas po ng malalakas na buhos ng ulan. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Samantala, arestado ang isang lalaki sa buy-bust operation ng Baguio City Police sa Barangay Irisan. Nagpubiglas pa ang sospek pero mabilis na pinusasan ng mga operatiba. Umabot sa halos 2 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 12,000 pesos ang nakuha sa sospek. Itinuturing ng otoridad na high-value target ang sospek dahil matinik at lagi raw nakakatunog sa mga operasyon laban sa kanya. Matagal na rin daw siyang nagbebenta ng illegal na droga sa lungsod. Wala pang pahayag ang sospek na maharap sa kaukulang kaso. 97% sa mga learner ng Mangaldan National High School pasado sa intervention program ng National Learning Camp. Narito ang report. Magtatapos na bukas, July 19, ang National Learning Camp na nag-umpisa noong July 1, 2024. Nasa 65 na learners ng Mangaldan National High School ang sumailalim sa intervention camp. Ayon sa pamunuan ng paaralan, sila ang mga learner na may 74% pababa na grado at kinakailangan ng remedial class para makapasok sa regular class sa susunod na pasukan. Kabilang sa sumailalim sa intervention program si Mike, hindi tunay na pangalan. Yung failure ko po ngayon, inaano niya po parang
piniface ko na po yung consequence na katamaran ko po dati. 97% sa mga learner ang pasado sa intervention program. Bagamat may 3 umanong learner ang hindi nagpatuloy sa intervention program dahil naging prioridad ang paghahanap buhay. Parang valid din yun dahil siyempre yung bata parang talagang kailangan niya na tumulong sa pamilya dahil wala na rin. Iniwanan sila ng kanilang mga magulang. Lumalabas din na karamihan sa mga sumailalim sa intervention, hirap sa mga asignaturang English, Science at Mathematics. Pero ayon sa mga guro, huwag sisihin ang mga learner na may ganitong kondisyon dahil may ilan din umanong talagang nagpupursigi. Sa hirap ng buhay, alam mo naman po yan ma'am, pag mahirap ang ating buhay, hindi natin makakain or may bibigay sa ating mga anak yung karapat-dapat na nutrisyon na kanilang makuha. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. 5 araw na voter registration para sa mga PWD at senior citizen isinagawa sa Lawag City. Silipin sa report. Isinagawa ang 5 araw na voter registration para sa mga person with disability at senior citizen sa Lawag City, Ilocos Norte. Ito'y para bigyan sila ng prioridad sa pagboto sa nalalapit na eleksyon. Plano ng COMELEC na ituloy ang satellite registration bago ang last day ng registration sa September 30, 2024. Tatagal ang COMELEC off-site registration para sa mga PWD at senior citizen sa July 20. Sumailalim sa financial literacy ang mga persons with disability sa Dagupan City. Tinuruan silang gamitin ang kanilang kakayahan sa pagnenegosyo. Napaka-importante umano ang mindset, kasanayan, lokasyon at estratehiya para maging matagumpay sa pagnenegosyo. Para po maging sufficient at independent po ang mga persons with disabilities nang hindi lang po kami dependent sa aming mga pamilya. Bahagi ito ng pagdiriwang ng National Disability Rights Week. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, nag-umpisa na ang bagong Regional Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso, Kasiyahan Panalo. Pwedeng magpadala ng entry sa mga kapuso sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu at Cagayan de Oro para may chance na manalo ng maraming papremyo. Ang official sending of entries ay nagsimula noong July 6, 2024 at magtatagal hanggang August 16, 2024. Pwede maghulog ng entry sa mga GMA regional stations sa Dagupan, Bicol, Cebu at Cagayan de Oro at sa mga piling local supermarkets o groceries sa participating locations. Bumisita lang sa official Facebook pages ng GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB at Barangay LS para sa kompletong listahan ng Dropbox locations. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, magpapatuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa low pressure area at hanging habagat. Huling namataan ng LTA sa baybayin ng Pinamalayan Oriental, Mindoro kaninang umaga. Sabi ng Pag-asa, patuloy itong kikilos pahilagang kanluran at posibleng tawirin ang Southern Luzon hanggang sa makalabas sa West Philippine Sea. Patuloy naman ang pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Cagayan, Quirino at Aurora. May malalakas na ulan na posibleng magdulot ng pagbaha. Maaari ding ulanin ang iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa ilang learners at guro, naging adjustment period daw ang panahon ng PBBM administration dahil sa pagbabalik sa old school calendar. Narito ang report.
Pagbangon mula sa pandemya ang taong 2022 kung kailan umupo bilang Pangulo ng Bansa si Ferdinand Marcos Jr. Transition period ito ng pagbabalik sa face-to-face classes ng learners sa mga paaralan. Isang malaking adjustment period para sa mga guro at maging sa learners. Comprehension ng mga bata, ma'am. Kasi di ba sa kanila usually ang inaasahan natin is matutulungan sila ng mga magulang. Pero itong mga magulang naman, ma'am, wala sila sa bahay dahil naghahanap buhay din sila. Naranasan din ang matinding hamon sa pagbabalik ng in-person classes dahil sa matinding init ng panahon, kaya nagpatupad ng modular distance learning. Sa panahon ding ito, unti-unting ibinabalik ang old school calendar o pag-uumpisa ng klase sa Hunyo na magtatapos sa Marso. Nakapokus kami doon sa DepEd Vision Mission, which is yung primary condition, yung focus namin ay yung talagang learners at kung ano yung mga programa na ibinababa sa taas, yun yung aming binibigyan ng parang actions. Bukod sa sektor ng edukasyon, nais ding marinig ng ilang Pangasinense mula sa nalalapit na sona ng Pangulo ang usapin sa ekonomiya at iba pang programa nito, katulad ng pensyon para sa lahat ng senior citizen at hindi lang sa mga mahihirap. So, dapat kahit na pensyonado, na kahit maliit na sweldo, dapat kasali rin yung mga ganon sitwasyon. Kasi tulad ngayon, halimbawa, ang pension mo ay 2,000 plus lang. Tapos yung mga tumatanggap ngayon, 1,000. Joan Punsoy, One North, Central Luzon. Apektado raw ang ilang mangingisda sa Bunuan Gazette, Dagupan City dahil sa kakaunting huli bunsod daw ng nagaganap pa rin na dynamite fishing sa mga coastal area. Kaya raw mahigpit ang ginagawang pagbabantay ngayon ng Philippine Maritime Police para mahuli ang mga gumagawa ng dynamite fishing. Kamakailan, ilang mangingisda ang nahuli sa lungsod. Nagsasagawa rin daw ang otoridad ng Seaborne Patrol Operation laban sa mga iligal na panguhuli ng isda. Tuloy-tuloy pa rin po yung aming mga interventions like Seaborne Patrol Operations and other activities naman para po mahuli yung mga gumagawa ng mga illegal na pamamaraan ng pangingisda. Samantala, naihatid na sa huling hantungan sa Alakapan, Cagayan ang 11 magkakamag-anak na nasawi sa malagim na aksidente sa Sitio Ayaga, Barangay Lukban sa Abulug, Cagayan, hating gabi noong July 11. Magkakasunod ang karo ng mga labi ng mga biktima na idinaan sa sentro ng bayan. Matatandaang galing sa isang lamay sa Apayao ang magkakamag-anak at pauwi na sana sakay ng pick-up nang dire-diretso itong tumawid sa National Highway Sanhi para mabangga ng isang pampasaherong bus. Sa libing bumuhos ang pakikidalamhati ng iba pang kaanak, mga kaibigan at kakilala ng mga biktima. Ngayon pa lamang naghahanda na raw ang provincial government ng Ilocos Norte bilang susunod na host province ng Palarong Pambansa 2025. Naniniwala ang dalawigan na malaking oportunidad ito para i-showcase ang world-class sports facility ng probinsya at ang husay ng kanilang mga manlalaro. Target din daw ng provincial government na maging sports tourism hub ng Northern Luzon ang Ilocos Norte. Samantala sa ginanap naman na Palarong Pambansa 2024 sa Cebu City na dinaluhan ng abot sa 12,000 atleta sa buong bansa, nasungkit ng National Capital Region ang overall championship na may 98 gold medals, 66 silver at 74 bronze medals. At kauna-unahang Kagu Festival ipinagdiwang sa Pamplona, Cagayan. Ating silipin sa ulat ni Ivy Hernando. Nagpatakam sa marami ang malalaking clamshell na ito na ibinida ng mga taga Pamplona, Cagayan. Ito ang Kagu Grilling na highlight sa kauna-unahang Kagu Festival ng Bayan. Kung saan po yung 18 barangay po ay simultaneous po na nagkaroon ng Kagu Grilling para ito rin po ang kanilang way or
paraan para maipakilala sa publiko itong product naming Kagu. Ang Kagu ay ang local version umano ng oyster. Ayon sa LGU, tanging ang bayan ng Pamplona ang wala pang festival. At dahil sagana sa Kagu ang bayan, ito ang napiling one town one product at kailangang ibida sa kapistahan. Ang Kagu ay isang produkto sa Pamplona na hindi na po nawawala o available po whole year o anong panahon. Lalo na sa mga coastal areas na barangay. Ang malasa at malamang Kagu, ginawa na rin ng mga recipe. Nariyan ang Kagu Pizza, Kagu Shawarma, at Creamy Kagu Carbonara. Ipinakilala na rin ang official mascot ng Kagu Festival na tinawag nilang sina Kaka at Gugu na layong makatulong na maipakilala ang produkto ng bayan. Upang manatiling sagana sa produkto, plano ng LGU na paramihin ang Kagu Sanctuaries at pag-develop ng byproducts at mga recipe. Sa ngayon, dinarayo na ito ng mga turista na malaking tulong sa kabuhayan ng mga taga-Pamplona. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.